Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2024 Indian thriller action movie film na pinamagatang Monkey Man. Isang batang lalaki na pinangalan ng Kid ang nakikinig sa kwento ng kanyang ina patungkol sa alamat ni Hanuman. Sa storya, si Hanuman ay inilalarawan bilang toong unggoy na pinarusahan ng Diyos dahil sa pagkain nito sa araw. Subalit matatag na nalampasan ni Hanuman ang lahat ng mga parusa sa kanya kaya itinalaga siya bilang protector ng mga debotong bata. Namangha si Kid nang marinig ang kwentong ito at nais niya ring maging malakas tulad ni Hanuman. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang biglang salakayin at wasakin ng mga tiwaling pulis ang kanilang nayon. Maging ang kanyang ina ay hindi nakaligtas mula sa massacre. 20 taon ang nakalipas, lumaki si Kid bilang independent at naging isang street fighter para kumita ng pera. Palagi siyang nakasuot ng maskarang unggoy dahil iniidolo niya talaga ang kwento ni Hanuman. Gayunpaman palagi siyang natatalo sa laban. Pero hindi talaga siya ganun kahina dahil napipilitan lang siyang pagbigyan ang mga kalaban kung saan binabayaran siya ng mas malaking halaga na pusta kung magpapatalo siya. Isang gabi, dumaan si Kid sa isang food stall para maghapunan. Napanood niya ang balita sa telebisyon na ipinapakita ang isang spiritual guru na si Baba Shakti. Siya ay lubos na iginagalang sa India. Kahit ang mga karaniwang tao, mga opisyal, at maging ang mga mafia ay nirerespeto siya. Malapit din siya sa presidente at may kakayahang kumontrol ng politika sa bansa. Gayunpaman walang paki si Kid sa balita lalo na sa politika. Hindi nagtagal, isang bata ang lumapit kay Kid, at siya ay isang informant na tumutulong kay Kid para hanapin ang pumatay sa nanay nito. Sinabi ng bata na kung nais niyang mahanap ang pumatay sa kanyang ina, kailangan niya munang hanapin ang babaeng ito na nagngangalang Kapoor. Sinabi pa ng bata na ayon sa impormasyong nakalap niya, si Kapoor ay isa sa makapangyarihang mafia sa Mumbai. Kinaumagahan, makikita si Kapoor na nagkakape sa kalye. May isang pulubing lumapit sa kanya na nagmamakaawa. Medyo nairita si Kapoor sa pulubi kaya pinaalis niya ito. Ngunit ang nakakagulat, ang pulubi pala ay leader ng mga sindikatong mandurukot sa lugar. Mabilis niyang binigay ang wallet ni Kapoor sa taong nag-utos sa kanya at ito ay walang iba kundi si Kid, dahil plano ni Kid gamitin ang wallet para makalapit kay Kapoor. Sinuri niya ang wallet at napansin ang simbolo ng King's Club na siyang simbolo ng posporo na sumunog sa kanyang ina. Sa gabing yun, nagtungo si Kid sa King's Club kung saan naroon si Kapoor para ibalik ang kanyang wallet. Binigyan siya ni Kapoor ng kaunting halaga ng pera bilang gantimpala, subalit tinanggihan ito ni Kid at sinabing hindi pera ang kailangan niya kundi trabaho. Dahil wala siyang maipakitang experience sa anumang trabaho, pinakita niya ang kanyang lapnas na palad at nagmakaawa na kahit anong trabaho ay tatanggapin niya. Nang makita ni Kapoor ang determinasyon ni Kid, malugod siyang tinanggap nito. Sa parehong sandali, nabigla si Kid nang makita niya ang larawan ni Kapoor at asawa nito, dahil ang asawa pala ni Kapoor ang mismong pumatay sa kanyang ina. Nang makita ang larawan, lalong tumindi ang determinasyon ni Kid na maghiganti. Si Kid ay nagsimulang magtrabaho bilang janitor sa kusina. Nagpanggap siya sa pangalang Bobby. Sa kanyang unang araw, nakilala niya ang supervisor na si Alfonso. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Kid sa isang food stall at ang tindero nito ay isa ring informant. Nagtanong si Kid sa tindero kung saan makakabili ng armas. Nang marinig ito, tinawag ng tindero ang kanyang anak para samahan si Kid sa lugar na bentahan ng armas. Dahil sapat lang ang kanyang pera, bumili si Kid ng maliit ngunit maaasahang baril. Binigyan siya ng weapon owner ng 2 pagpipilian kung saan ang isa rito ay imitation gun mula sa pelikulang John Wick na made in China. At ang isa naman ay 38 caliber pistol. Pinili ni Kid ang 38 caliber dahil para sa kanya ay mas maaasahan niya ito. Kinabukasan, bumalik si Kid sa trabaho gaya ng karaniwan. Habang magde-deliver siya ng tsaa kay Kapoor, napansin niyang pinapagalitan ni Kapoor ang isang call girl na nagngangalang Sita, sa kadahilan ng dinismaya nito ang isang VIP customer. Hindi nagtagal ay pinatawag ni Kapoor si Alfonso para pag-usapan ng isang bagay. Dito napag-alaman ni Kid na si Alfonso ay malapit kay Kapoor at malaki ang tiwala nito sa kanya kung saan sa kanya inaasa ang mga ilegal na transaksyon ni Kapoor. Dahil dito, sinubukang kausapin ni Kid si Alfonso at hinimok ito na kung nais niyang magkapera ng malaki, pumunta siya sa club fighting arena mamayang gabi at pumusta sa kanyang kalaban para manalo siya ng limpak na salapi.
Ginagawa ni Kid ang bagay na ito upang himukin si Alfonso na i-promote siya sa VIP room, nang sa ganun mas madali siyang makalapit kay Kapor at sa asawa nito. Kinagabihan sa gitna ng labanan, gaya ng napag-usapan nila ni Alfonso, nagpatalo nga si Kid sa kanyang kalaban kaya nanalo si Alfonso ng malaking pusta. At bilang kapalit, pre-nomote niya si Alfonso na ma-assign sa VIP area. Pinakilala sa kanya ni Alfonso lahat ng bisita sa silid mula sa mga ministro, politiko at mafia. Gayunpaman ang asawa ni Kapor ay laging nasa private room at limitado lang ang pwedeng pumasok doon. Sa ikalawang araw ng kanyang trabaho bilang isang VIP waiter, pinagsilbihan niya ang isang VIP guest na kasama si Sita. Pero baka sa mukha ni Sita na tila ba hindi siya comfortable at napipilitan lang sa kanyang trabaho. Dahil dito, naiinis si Kid makita ang mga babaeng inaabuso dahil naaalala niya ang kanyang ina ngunit wala siyang magawa at lumabas na lang. Pagkatapos ng trabaho, nagsimulang magsanay si Kid umasinta ng kanyang baril. Nang sa tingin niya ay handa na siya, nakiusap siyang muli kay Alfonso kung maaari ba siya nitong payagan na makapasok sa private room ng asawa ni Kapor. Madali siyang pinagbigyan ni Alfonso dahil sa mga puntong ito ay magkaibigan na sila. Inutusan siya ni Alfonso na ihatid ang mga droga sa bawat mesa. Nang makarating sa private room, sa wakas nakita niya na ang lalaking pumatay sa kanyang ina. Siya ay isang police inspector na nagngangalang Rana Singh. Sa oras na yun ay kasama siya ni Sita. At napansin ni Sita ang nakatagong pistol ni Kid. Iniabot ni Kid kay Rana ang isang droga na hinaluan niya ng powder bleach. At nang singutin ito ni Rana, nagsimulang dumugo ang kanyang ilong kaya napilitan siyang pumunta ng banyo. Ang hindi niya alam ay nag-aabang na sa kanya doon si Kid at tinutukan siya ng pistol. Pero naabala sila nang may lumabas sa toilet kaya biglang inatake siya ni Rana bago niya pa mapaputok ang pistol at nagkaroon ng matinding away sa pagitan ng dalawa. Sa kasamaang palad dumating ang mga tauhan ni Rana kaya napilitan si Kid tumakas. Nagtago si Kid sa parking lot at inisahan ang mga naghahanap sa kanya, pagkatapos ginamit niya ang rickshaw ni Alfonso para tumakas kasama din si Alfonso. Habang nasa daan, patuloy pa rin silang hinahabol pati ng mga pulis at muntik pa nilang masagasaan ang tumawid na bata, na nakagambala sa kanila hanggang sa tuluyang nahuli si Kid ng mga pulis at nakatakas naman si Alfonso. Pagkagising ni Kid sa sasakyan ng mga pulis, agad siyang gumawa ng aksyon at nakatakas muli. Nagtungo siya sa pinakamalapit na stall ngunit sa kasamaang palad, hindi sinasadyang napunta siya sa gangster boss, na inakalang dinala ni Kid ang mga pulis sa kanyang hideout. Sa una ay ayaw makipaglaban ni Kid sa gangster boss, pero dahil sa pagkadesperado ay napilitan siya. Nang matunton siyang muli ng mga pulis, tumakas si Kid sa bubungan pero sa puntong ito ay humahabol din sa kanya ang isang helicopter hanggang sa tinamaan siya ng isang bala at nahulog sa ilog. Nag-flashback ang eksena sa 20 taong nakalipas. Sa mga panahong yun, kasama ng batang si Kid ang kanyang ina matapos mamatay ang kanyang ama. Palaging kinikwento sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa alamat ni Hanuman na naging inspirasyon niya hanggang ngayon. Balik sa kasalukuyan, si Kid ay nasa isang madilim na templo, napapalibutan ng mga misteryosong individual at nilulunasan nila ang kanyang sugat. Kinabukasan nagising si Kid at maayos na rin ang kanyang kondisyon. Nagpakilala sa kanya ang isang transgender na nagngangalang Alpha, ang keeper ng Ardhanarishvara, ang lokal na templo ng Hijra community na palaging inuusig ng umuusbong na political movement ni Baba Shakti. Sa ngayon, iminungkahi ni Alpha kay Kid na dito muna pansamantala manatili dahil siya ngayon ay hinahanap ng batas. Sa kabilang lugar, binisita ni Rana ang templo ni Baba Shakti. Dito inihayag na si Baba Shakti pala ang mastermind sa pagsunog ng nayon at pagpatay sa ina ni Kid. Ipinaalam ni Rana ang patungkol kay Kid na determinadong maghiganti. Kaya naman inutos ni Baba Shakti sa kanya na tapusin na agad ang batang ito baka manggulo pa ito lalo na't papalapit na ang eleksyon. Dahil kapag nailantad sa publiko ang ginawa nila noon, marahil makakasira ito sa kanyang kandidatura. Samantala, inimbitahan ni Alpha si Kid sa isang party ng kanilang komunidad. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam si Kid ng saya dahil ngayon lang siyang muli nakaramdam ng pagmamahal mula sa isang pamilya. Kinalaunan sa gabing yun, halos hindi makatulog si Kid. Inihayag niya kay Alpha na sa loob ng 20 taon, palagi niyang naririnig ang sigaw ng kanyang ina. Kaya hindi maalis-alis sa isip niya na maghiganti sa mga taong nambaboy at pumatay sa kanyang ina. Nang marinig ni Alpha ang kanyang kwento, naglaan siya ng ilang solusyon.
Dinala niya si Kid sa isang hardin na may malaking puno. Naniniwala sila na ang punong ito ay pinagpala ni Shiva, ang Diyos ng pagkawasak. Ang mga ugat nito ay mabisa upang bigyan ng pambihirang lakas ang isang individual. Matapos kainin ni Kid ang inihandang potion ni Alpha na gawa mula sa ugat ng puno, nakaramdam nga si Kid ng pambihirang lakas sa kanyang katawan at tila ba lumaki ang kanyang mga muscle. Bigla na lang, ang huling alaala niya sa kanyang ina ay muling bumalik. Kasama niya ang kanyang ina habang nanonood ng puppet show ni Hanuman. Pero matapos nun, si Rana at kanyang mga tauhan ay dumating sa nayon na armado. Ang mga tiwaling pulis na ito ay naatasan ni Baba Shakti na lipulin ang mga taga-nayon upang kamkamin ang kanilang lupain, upang magtayo ng kanilang mga ilegal na negosyo gaya ng kasino at droga. Hindi lang yun, inutos din ni Baba Shakti na patayin ang sinumang magtangkang lumaban. Samantala, itinago ni Nila si Kid sa ligtas na silid at pinakiusapan na anuman ang mangyari sa kanya ay huwag itong sisigaw. At sa parehong oras, dumating na si Rana at ginahasa si Nila bago pinatay, kung saan nasaksihang lahat ito ng kawawang batang si Kid. Pagkatapos sinunog ni Rana ang katawan ni Nila bago umalis. Walang humpay sa pag-iyak si Kid habang minamasdan ang nasusunog na katawan ng kanyang ina, at nang sinubukan niya itong hawakan, napaso ang palad niya kaya dito niya nakuha ang kanyang lapnas sa palad. Mula sa gabing yun, hindi makalimutan ni Kid ang itsura ni Rana. Nagising si Kid sa kanyang pangitain at ngayon ay nahanap niya na ang kanyang bagong layunin. Kinabukasan, sinimulan niya ang pinakamatinding pagsasanay para sa kanyang sarili. Makalipas ang 3 buwan, dumalo si Kid sa campaign event na ginanap ni Baba Shakti. Dito, inanyayahan ni Baba Shakti ang publiko na iboto ang isa sa kanyang mga kandidato na si Adesh Joshi at nagbigay pa siya ng mapusok na talumpati sa mga tao. Kinagabihan, narinig ni Kid ang biglang pagsigaw sa loob ng templo. Isa pala sa miyembro ng Hijra ay sinaktan ng mga tauhan ni Baba Shakti. Binigyan din sila ng babala na kung hindi sila makakapagbayad, ay puwersahan silang paaalisin sa templo. Dahil dito agad gumawa ng aksyon si Kid at kinuha niya ang ilang salapi ni Alpha na nakatago sa baul upang ipusta ang lahat ng ito sa fighting arena. Hinamon ni Kid ang pinakamalakas na kalaban para subukin ang bago niyang abilidad. Gaya ng inaasahan, madaling tinalo ni Kid ang mga kalaban at nanalo ng limpak-limpak na salapi. Pagkatapos bumalik siya sa templo para iwan ang kanyang panalo kasama ang isang liham ng pasasalamat. Sa ibang lugar, nagdaos ng isang party si Baba Shakti sa King's Club kasama ang kanyang mga kandidato at ilang mafia. Habang ang mga pulis ay abala, palihim na dumaan si Kid sa likuran at sinimulang patayin ang mga gwardya. Pagkatapos dumirekta siya sa kusina at pinatay ang ilan sa mga tauhan ni Rana. Gumawa din si Kid ng bomba gamit ang gas cylinder bago nagtungo sa elevator. Nakasagupa niya pa ang ilan sa mga kalaban doon. Pagsabog ng gasol, naalarma nito sina Baba Shakti at kanyang mga alapores. Saktong dumating din si Kid na may dalang kwitis, at dito na nagsimula ang matinding gulo. Napalibutan si Kid ng marami pa sa tauhan ni Baba Shakti at Rana. Mabuti na lang to the rescue ang mga taga-Hijra community na dumating para tulungan si Kid sa laban nito. Matapos mapatay ang halos lahat sa mga tauhan ni Rana, dumating si Kapoor at pinaputukan si Kid. Buti na lang dumating din si Sita at hinampas si Kapoor. Pagkatapos pinutol ni Kid ang hinlalaki ni Kapoor upang magamit ito sa mga security system na pinto. Nakarating si Kid sa top floor sa isang silid na puno ng salamin. Nang mapansin niya sa salamin si Rana, bigla siya nitong inatake at isang round 2 na labanan ang naganap muli sa pagitan ng dalawa. Gaya ng inaasahan, syempre sa huli ang ating bida pa rin ang nagwagi. At sa wakas na paghiganti niya na rin ang kanyang ina at mga taga-nayon na pinatay ni Rana. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat dahil kailangan niya pang tapusin ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito, walang iba kundi si Baba Shakti. Gumamit ng mga mapanlinlang na salita ang spiritual guru upang maisahan nito si Kid. Pagkatapos palihim niyang binunot ang punyal sa kanyang sandalyas sabay sinaksak si Kid. Ngunit sa inaakala ni Baba Shakti na basta na lang sa suko si Kid, nagkakamali siya.
Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.